Hello po, inaanyayahan ko po kayo na makinig sa channel na Pagkagat ng Dilim ADC. Para po ito sa mga mahilig sa mga kwentong kababalaghan at katatakutan. Mapapakinggan niyo po rito ang ilang mga kwento na pinadala ng mga tagapakinig na may mga totoong kwento ang katatakutan. Sana po ay makinig kayo at sana rin ay makapag-subscribe din kayo. Sa mga nais pong mag-share ng kwento, maaari po kayo mag-send sa page nating mga kwento sa likod ng dilim. Ilalagay ko po ang link ng YouTube channel at ng FB page sa description box, pati na sa comment section. Yun lang po, salamat. Umpisahan na po natin ang kwento. Magandang umaga sa iyo, Sir Jeric. Magbabahagi ako ng kwento. Kwento ito at karanasan ng tatay ko. Musmus pa lang daw ako nung maranasan ni tatay ang makakita ng nilalang sa lawa. Tawagin niyo na lang akong Tanya. 43 years old. May pamilya na din at naninirahan dito sa Laguna. Sir Jeric, alam ko na marami ang hindi maniniwala sa kwentong kanilang mapapakinggan. Pero para sa akin, mahalaga ay naibahagi ko ang kwento ni tatay. Sa kwento ni tatay na ito, patunay lamang na hindi lamang tayong mga tao ang naninirahan sa mundong ito. Maliban sa mga hayop, ay may iba pang nilalang na nagtatago lamang sa mga tao para hindi sila gambalain o guluhin. Sir Jeric, dating caretaker si tatay ng isang palaisdaan noon dito sa Laguna. Sa mga taga Laguna, sigurado ako na pamilyar kayo sa tinatawag na Seven Lakes. Noon, may mga palaisdaan pa sa lawa. Pero ipinaalis na ang mga palaisdaan sa lawa. Hindi ko napapangalanan ang lawa o lugar bilang pagrespeto sa lugar at sa mga tao doon. Matagal nang nangyari itong karanasan ng aking tatay. Bago pa man nilinis at inalis ang lahat ng mga palaisdaan sa lawa, ay matagal nang huminto si tatay sa pag-aalaga sa palaisdaan. Natatakot kasi si nanay sa trabaho ni tatay, lalo na pag gabi na nasa palaisdaan siya. Baka kasi aksidenteng mahulog si tatay sa pagtulay sa kawayan tapos mahulog sa lawa. Napakalalim pa naman ng lawang yun. Gumawa si tatay ng maliit na kubo sa palaisdaang binabantayan niya para masilungan pagtirik na ang araw at pahingahan na din sa gabi pag nagbabantay. Kwento ni tatay, isang madaling araw na nasa palaisdaan siya noon at nagbabantay. Malapit na kasing hanguin yung mga tilapia sa palaisdaan. Sabi ni tatay, naalimpungatan siya sa pagkakahiga. May tinatahol kasi yung aso. Dati kasi laging kasama ni tatay yung aso namin sa palaisdaan. Bumangon daw si tatay para tingnan kung ano o sino ang tinatahol ng aso. Pagsilip daw ni tatay sa bintana, may nakita siyang tao na nakaupo sa kawayan. Inaninag daw mabuti ni tatay
yung nakikita niyang tao na nakaupo sa tulayang kawayan. Babae ang nakikita ni tatay. Mahaba ang buhok na sumasayad na daw sa tubig. Nakatalikod ito at parang walang damit na pangtaas. Tumayo na daw si tatay para usisain kung sino ang babaeng yun at ano ang ginagawa nito doon sa ganung oras. Nagtaka si tatay kung saan galing yung babae at paano ito nakapunta doon. Samantalang kailangan pang magbangka para makapunta sa palaisdaan dahil nakalutang ang mga palaisdaan sa ibabaw ng lawa. Magkahalong pagtataka at takot ang pakiramdam daw noon ni tatay kasi baka daw multo yung babae o baka yung nababalitang nilalang na sinasabing tagabantay ng lawa na kumukuha ng tao kada taon. Natatakot man, wala daw magawa si tatay kundi lapitan yung babae. Dahan-dahan daw lumabas si tatay sa maliit niyang kubo. Tapos, tinanong ni tatay kung sino ito at ano ang ginagawa nito doon. Pero Sir Jeric, sabi ni tatay, mabilis daw lumusong sa tubig yung babae. Mabilis na nanulay si tatay sa kawayang sahig at inilawan yung babae. Sir Jeric, nagulat daw si tatay nang mailawan yung babae habang palubog sa tubig. Nakita ni tatay na may buntot na gaya ng sa sirena yung babae. Hindi daw nakita ni tatay ang mukha ng babae kasi natatakpan ng mahaba nitong buhok at hindi naman ito lumingon sa kanya. Sabi ni tatay, nang marinig ng nilalang ang boses niya, mabilis itong sumisid sa tubig. Simula nang mangyari yon, lagi na daw inaabangan ni tatay yung nilalang na nakita niya. Pero hindi na daw niya ulit nakita yon. Iniisip ni tatay kung may kinalaman ba ang nakita niyang nilalang sa mga nababalitang taong nawawala at nalulunod sa lawa. Sirena ba talaga yun o engkanto na sinasabing tagabantay ng lawa? Sir Jeric, walang pinagsabihan si tatay sa nakita niya dahil baka wala namang maniwala daw sa kanya. Kaya dito ko na lang ibinahagi ang kanyang kwento. Nasa mga tagapakinig na lamang kung ano ang kanilang palagay. Sir Jeric, sana ay mapili nyo ang kwento ng aking tatay. Kahit hindi gaanong nakakatakot at maigsi lang ang kwento ko. Salamat. Ito si Tanya ng Laguna.